Buksan po natin ang ating Biblia. Let us all stand up. Ang ipipreach ko po ngayon ay ang ikatlong wika ng ating Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo. Sabi nga po rito sa verse 26 and 27, John 19:26 and 27, when Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by, whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. Verse 27, then said he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour, that disciple took her unto his own home. Tayo po lang yung makukumigit manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa hapong ito at kami po ay mag-aaral salita sa ikatlong wika, Panginoon. Ipaunawan niyo po sa amin, Lord, galing mensahe at tulungan niyo po yung lingkod magpag-praise na may kalakasan ko. Sudan niyo, Lord God. Puspusin niyo, Lord God, kami naman Espiritu. In Jesus' name pray. Amen. Ang pamagat po ng mensahe ng Diyos sa ikatlong wika, pag-ibig sa gitna ng cross. Okay? Pag-ibig sa gitna ng kahirapan sa cross. So ito po yung pamagat ng mensahe ng Diyos sa ikatlong wika. Dito po sa verse 26 kung saan sa sinaring ito, ang Panginoon Jesucristo po ay nakapako sa cross kung saan nandoon si Maria at si John the Beloved. At dito po may kita natin dito sa sinaring ito ay sa gitna ng kahirapan sa cross, umiiral po yung pag-ibig. Yung pag-ibig po, yung nangingibabaw. Bakit po? Sabi nga po rito, bagamat ang ating Panginoon Jesucristo ay nakapako sa cross, hirap na hirap, duguan, hirap na hirap sa kanyang kalagayan, pero ang umiral pa rin sa ating Panginoon Jesucristo yung tunay na pag-ibig niya sa atin lahat at maging doon mismo kay Maria at kay John the Beloved. Dito makikita natin ang tunay na pag-ibig ni Kristo ay nagpapakita ng malasakit, pagtatalaga at pangmatagalang pag-aaruga kahit sa gitna ng paghihirap. Ngayon, ang atin pong bibigyan natin dito sa lesong ito, yung salitang pag-ibig. At itong pag-ibig na to na ating pag-aaralan ngayon ay meron pong 4 na puntos. At gumamit po ako ng acrostic style ng preaching kung saan yung word na love, dito po tayo kukuha ng lesson. Una-una, number 1, sa love, yung letter L, loving compassion. Loving compassion. Bakit po? Sabi nga rito ng Panginoon Jesucristo, Woman, behold thy son. Dito ang salitang ito ay puno ng pagmamahal na may malasakit. Hindi niya nakalimutan yung kanyang responsibilidad bilang anak. Kahit sabihin natin siya ay tagapagligtas ng mundo, hindi niya binaliwala yung nag-alaga sa kanya, si Maria. Ngayon, kung titira natin dito, yung pag-ibig na yan, na pinakita ni Kristo, yung agape love, ito ay pag-ibig na hindi makasarili. Kundi mapagmalasakit, kahit na siya ay nasasaktan. Ano mga kapatid mananampalataya, sabi nga po, no, sa Romans 5:8, but God commended His love toward us. While we were yet sinners, Christ died for us.